we believe, we sometimes doubt what God has brought to be. We think His gifts can only come in forms that we can see. Yet God brings good from evil too, in ways no man can tell. Shall we accept all joy from Him, and not some grief as well? God has not promised us a walk in which all trials must cease, nor has He offered us a life of ease and thoughtless peace. He knows our frame and teaches us in calmness and distress. He disciplines us for our good, to share His holiness. Though gifts of happiness from God are what our prayers request, we need His discipline as well to enter in His rest. And thus we should not doubt His ways, nor question what He's planned. For times of joy and grief may be both from His loving hand. Jesus is all the world to me, my life, my joy, my all. He is my strength from day to day. Without Him I would fall. When I am sad, to Him I go. No other one can cheer me so. When I am sad, He makes me glad. He's my friend. Jesus is all the world to me, my friend in trial sore. I go to Him for blessings, and He gives them more and more. He sends the sunshine and the rain. He sends the harvest, golden grain. Sunshine and rain, harvest of grain. He's my friend. Jesus is all the world to me, and true to Him I'll be. Oh, how could I this friend deny, when He's so true to me? Following Him, I know I'm right. He watches over me day and night. Following Him by day and night. He's my friend. Jesus is all the world to me. I want no better friend. I trust Him now, I trust Him when
night's fleeting days shall end. Beautiful life with such a friend. Beautiful life that has no end. Eternal life, eternal joy. He's my friend. Hear me when I call, O God, my righteousness. Unto thee I come in weakness and distress. Oh, my trembling helpless, helpless I shall fall. Oh, hear me, Lord, hear me. Oh, hear me when I call. Hear my cry, O God, attend unto my prayer. More and more I need thy mercy and thy care. Clouds of doubt arise, and faith grows weak and small. Oh, hear me, Lord, hear me. Oh, hear me when I call. Hear my voice, O God, and cleanse my soul within. Mercy do I need for all my doubts and sin. Only in thy grace I trust, my all in all. Oh, hear me, Lord, hear me. Oh, hear me when I call. Hear my prayer, O God, I need thy cleansing power. Let me feel thee near each moment of each hour. Oh, my trembling helpless, helpless I should fall. Oh, hear me, Lord, hear me. Oh, hear me when I call. Magandang gabi mga kapatid. Tayo po ay nandito naman po sa ating pag-aaral sa Miyerkules po ng gabi. Ano po, hindi ko nagkakamali. Webis na po. O Miyerkules po ngayon, Wednesday. Ano po. Pagka tayo po ay nagkakaedad na, pati yung date, nalilimutan po natin. Ano po, pag hindi na po tayo nag-aaral, at wala naman po tayo sa opisina, minsan ang date po nalilimutan na natin. So, Wednesday evening, good evening po mga kapatid sa ating pag-aaral po sa Facebook Live. Hindi ko po alam ba't nag-slow down ng ating internet. Ano po, hindi maganda yung galaw sa aking laptop. Hindi ko maintindihan ng ating internet sa Pilipinas. Ito po ang ating connection po. Fiber optic ito. So, it's supposed to be mabilis. Pero, not necessarily, ano po. All in the Philippines, kaya nga po nila. So, binabati po natin na ating mga kapatid sa iba't ibang lugar. Alam po sa Pilipinas, mayroong humigit kumulang mahigit 100 lengguwahe. More than 100 languages in the Philippines. Well, India is worse. There are more than 1,000 languages sa India. Ano po. So, tayo po ibabati sa alam po natin kakaunting pagbati sa ating po mga kaigsuonan diha sa Mindanao, sa Visayas, ug sa lailay mga dapit. Maayong gabi sa inyong tanan, maigsoon.
sa ating po mga kakabsat sa Northern Luzon, ganoon din po sa dumadumang mga lugar. Kalat-kalat din po yung mga kaibigan at kapatid natin mga Ilocano. Kahit sa Mindanao, daghang mga Ilocano na po sa Mindanao. Kahit dito po sa amin, may mga Ilocano. Na ibang garabi, kadakay amin, kakabsat. Sa ating po mga katungangan sa may Bicol region, the Region 5, Diyos marahin na banggi sa Indugabos. At gayon din po sa ating mga kaibigan at mga kapatid. Kasama po aking pinsan dyan sa may Urbistondo, Pangasinan, Masanto Salabi, at si Kayon. Amin, pati po si Sister Yeng na lumipat na po sa may Malawag, Pangasinan. Ayan po ating pagbati. Ganon din po sa ating mga tagasama, maupay na gabi sa ating mga kabugtuan. Yan po ang mga waray God. Kaya po ng mga waray-waray, binibiro na walang Diyos daw, itong waray God kanila. At siyempre, sa amin pong lugar, may pabing kaya ko nga, kaya makiramdam at panlabi. Doon po sa may Carabao Island, sa maliit na isla, sa probinsya ng Romblon, napakaliit na isla po yan. Tinatawag na San Jose Romblon, tinatawag na Isla de Carabao na walang Carabao. Tinatawag din po siyang Hambil. Iba-iba yung pangalan eh. Pero officially, San Jose Romblon. Ano po? Bayad nga gabi sa tanan. At siyempre kung kayo taga-Indonesia, salamat malam. At kung kayo taga-Malaysia, salamat petang. Yun po, salamat. At po, yan din po ang tagang salamat. Hindi lang po yan ibig sabihin thank you. Ano po? Parang may malalim pang kahulugan ng salitang salamat na naging salamat sa atin. Iba-iba pong ano yan, iba-iba pong mga pagbati sa mga waray-waray, tsaka mga Ilonggo, damong salamat kanila. Sa mga taga-Bisaya, Bisabuan, daghang salamat. Dito po sa dakala salamat sa iba-iba po yan. Na mga, iba lang po Ilocano, agyamanak sa kanila, walang agyamanak kanila. So ito po, tagsimula na po tayo sa ating pag-aaral po sa gabing ito. Ang ating pong pag-aaralan ay patungkol po sa katanungan, paano ka maging isang mangaral? How do one become a gospel preacher? This is a legitimate question, di ba? Sapagkat may mga tinatawag na preacher sa bagong tipan. Also called evangelist or sumisan ministers or servants. They're serving the Lord through the gospel, preaching the gospel. So pangkatanungan po, how does one become a gospel preacher? Kung minsan ibang mga preacher, hindi nila alam yun. Paano sila mga gusto maging mangaral, hindi nila alam paano maging mangaral. Mahalaga po yan mga kapatid. Meron pong maling mga kaisipan sa mga bagay na ito. So ayan po natin yun. Ang pag-aaralan po natin ay sa banal na kasulatan. What does the Bible say, teach about becoming a preacher? Obviously, there are many wrong notions even among brethren on becoming a preacher. May maraming maling kaisipan kahit sa mga kapatid kung paano sila maging isang mangangaral. So pag-aaralan po natin ito. We'll study these wrong notions. Pero pag-aaralan din po natin kung anong sinuturo ng Biblia kung paano tayo maging isang mangangaral. Ang katotohanan, the reality during the days of Jesus and our days is the lack of sound preachers. Kakunti lang po ang mga tapat at tunay na mga mangaral. Sa panahon po ni Panginoon Jesucristo, sa panahon na kinakalat ang Ebanghelyo sa Bagong Tipan, sa panahon natin sa kasalukuyan, ganoon din, kakaunti lang po ang mga mangaral. Dito po sa Matthew chapter 9 verse 37, ito mismo sabi ng Panginoon. Then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. So ang panalangin po ng Panginoon ay magsugo siya ng mga magagawa para doon sa harvest. In other words, ito po isang imagery or figure na sinasabi, harvest is preaching the gospel. Maraming mga taong ililigtas kanya, pero kakaunti ang maging mangaral. Tandaan po natin, ito ang pinili ng Diyos na paraan para tayo po ay maliligtas. God chose the method of preaching to save souls through the gospel. Yun ang pinili ng Diyos.
So, yun ang katotohanan. Kakaunti lang po ang mga mangangaral. Kahit para maikalat ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Ano kaya dahilan, no? Ano kaya dahilan bakit kakaunti lang ang gusto maging mga mangangaral? Yung mga tunay na mangangaral. Bakit kakaunti lang sila? Hindi lahat ng mga kalalakihang mga Kristiyano ay gusto nilang mangaral. Alam din po sa amin, sa Angeles City Southside Church of Christ, yung mga kalalakihan dito puro professionals. At wala akong nakikitang mangangaral sa kanila dahil sila yung mga professional. Although may nakikita rin ako mga interesado mag-preach. Ano po? Pero they have to make a decision whether to continue in the secular work or just to preach. Meron silang dilemma, ano po, minsan. So, kakaunti lang talaga na gusto maging mangaral, especially sa mga urban areas na nakapag-aral mga kapatid, and they have stable jobs, na meron sila mga trabaho maganda. Minsan, hindi sila nagiging mga mangaral. Yung katulad ko po na nakapag-aral at naging mangaral, hindi po ito ang rule. It's an exception. Kakaunti lang po yung gano'n. So, daan ang dahilan. Preaching is not an easy work dahil hindi madali ang trabaho ng pagiging mangaral. To preach the gospel it means to transform the mind of man from mere physical existence and even a wrong spiritual existence towards that which is according to the truth. Sa Tagalog, ang pangaral po ng Ebanghelyo ay yung para bagang pinapalitan mo ang kaisipan ng isang tao na namumuhay lang ng simple sa physical na paraan, o kung minsan meron na siyang paniniwala sa pananampalataya bagamat mali. At gusto mo siyang baguhin patungo sa katotohanan na itinuturo ng Biblia. Hindi madaling gawin yun. It is not easy to change a man's mind. To illustrate, para maibigay po tayo ng halimbawa, nung panahon po ni President Marcos, yung Ferdinand Marcos, gusto niya magkaroon ng mas malaking harvest sa mga palay. So, nag-launch siya ng Asagana 99. Kasi maganda po yun. Pero kailangan din niyang turuan ang mga magsasaka sa mga panibagong paraan ng pagsasaka. So, nagkaroon sila ng tinatawag nilang agricultural extension workers. Ito po yung mga agriculturists na sinusugo ng Department of Agriculture sa mga iba't ibang mga bayan para turuan ng mga magsasaka. It was not an easy task. Hindi madaling palitan ng tradisyonal na pag-iisip ng mga magsasaka sa kailan nakagisnaan ng paraan ng pagsasaka at palitan ng isang panibagong paraan ng pagsasaka. Hindi madali. It took years. Later on, hindi na natin alam ano nangyari doon sa paraan na yun. Kung tinuloy pa ng mga sumunod na administrasyon. Pero yung nakita natin noong 1970s na nilaunch yun, ibig sabihin, hindi madaling palitan ang isang kaisipan ng isang tao, lalo na ito kanya nakagisnan sa matagal na panahon. So yun ang paraan po, yun po ang essence ng preaching. You are transforming a man. Pinapalitan mga tao sa pamamagitan ng Ebanghelyo. To the gospel. Transform means to change. To change the form. Transform. Ganyan. Trans means change. Form yung form. Transform, you changed. Papalitan mo yung tao. Ganyan. Ang katotohanan po, ang Ebanghelyo is not merely a body of facts, but it is also a transforming gospel. Ang Ebanghelyo po, hindi sapat ang pananampalataya natin, hindi sapat yung nalalaman mo ang iyong pinaniniwalaan. Kundi pinapalitan ka ng iyong pinaniniwalaan. You are being transformed by the gospel. Yun po sinasabi ni Apostle Paul dito po sa 2 Corinthians chapter 4. We are being renewed day by day. Kanya. Tayo po yung nagbabago araw-araw yung ating panloob na pagkatao. Yung ating panlabas na pagkatao, lahat tayong magagawa dyan, tatanda yan. Kahit ano pang gawin mong, bibilin mo mga gamot, kahit ikay anong gawin mong technique, you will grow old. Hindi mo maiwasan yun. Pero sabi po rito,
Sabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 4 verse 16, "Therefore we do not lose heart, even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day." So yung ating paloob na pagkatao, ating spirito ay binabago araw-araw. Ng ano? Ng salita ng Diyos. So it's renewing, change. Binabago. Pag nangangaral tayo sa isang tao, pinapangal natin ng Ebanghelyo, we are trying to persuade them to believe and obey the gospel and therefore changed. At sila magbabago ayon sa kalooban ng Diyos. So there is a change. When you obey the gospel, there is a change. Merong pagbabago sa pagtingin natin na sa atin ng Diyos at tayo rin may pagbabago sa atin. Dito po sa Romans chapter 6 verse 4, "Therefore we were buried with Him through baptism into death," sa kamatayan ng ating Panginoon, "that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life." So pag tayo nabautismohan, paglabas natin sa tubig kanya, tayo po ay makakalakad sa panibagong buhay. We were changed by the gospel. Slowly changed by the gospel. Wala naman pong overnight change. So ito yung unti-unting pagbabago habang natututunan natin ng Ebanghelyo, tayo po ay nagkaroon pagbabago ng pamumuhay kanya. So there's a new way of life. So meron transformation. Meron pagbabago from a sinful way of life as far as God is concerned to a newness of life ayon sa kalooban ng Diyos. Dito po sa Ephesians chapter 4 verse 11 verse 1, "I therefore the prisoner of the Lord beseech you," isa po'y namamanhik o nakikisap na mabuti, "beseech you to walk worthy of the calling with which you were called." Ano pa yung pamumuhay natin pag tayo naging Kristiyano? Yung pamumuhay na karapat-dapat sa ating pagkatawag kanya, na sa atin ay tinawag kanya. Pag tayo po'y tinawag mula sa kadiliman patungo sa kanyang kagilagilas na kalikunagan. So there's a new change. There's a change. There's a transformation. Yun ang ginagawa natin when we preach the gospel. Gusto ng Diyos na magbago ang tao kapag siya sumampalataya at sumunod sa Ebanghelyo. There's a transformation. There's a renewal. May pagbabago. Yung ibang mga relihiyon, especially yung mga relihiyon na kung saan ipinanganak ka, you are born into a religion like the Roman Catholic Church o sa Old Testament Judaism, they were born into those religions. Alang transformation because hindi ka naman sumampalataya in the first place. Kabilang ka na agad do sa grupo na yon without needing to believe. Halimbawa, kung you're baptized as an infant, kung kayo sanggol, anong alam mo doon? Wala. So you grew up into a religion without understanding it. There is no transformation. Walang pagbabago. Kaya dito po basahin po natin dito sa 1 Peter chapter 1 verse 18. Maganda basahin po natin sa ating wika. Dahil tayo mga Pilipino tayo na po. Mas we can communicate better with our language kaysa sa mga foreign languages. Ano po? Basahin natin sa 1 Peter chapter 1 verse 18. "Nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilang o ginto." Kuminsan, namamana natin yung paniniwala. Katulad ng mga Hudyo, namana nila kailang paniniwala na paglalarawan po ni Apostle Paul, walang kabuluhang paraan ng pamumuhay kanya na minana niya sa inyong mga magulang kanya. So they just inherited their religion. So walang pagbabago doon. Pero sa pangalan po ng Ebanghelyo, yun ang ating pinakikita. We need to change para tanggapin tayo ng Diyos o para tayo po ay maliligtas. Dito sa Romans chapter 12 verse 2, ang isang Kristiyano, hindi siya umaayon sa nakagawian ng siyang libutan. Hindi siya siya nagbabago sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Dito sa Romans chapter 12 verse 2, ito mga ating mababasa. "Huwag ninyong tularan ang sanglibutang ito.
kundi magbago kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. We have the renewing of our minds, kanya, para makita natin ang kalooban ng Diyos. So yun po ang makikita nating the essence ng preaching the gospel. God wants to save people to the gospel, that they need to be changed by the gospel from sinful people to spiritual and holy people, separated to the service of God. Yun ang gusto ng Diyos. There's a transformation, there's a change. For instance, si Apostle Paul, he was transformed from a persecutor of the church of God to a very faithful servant of Christ through the gospel. Dati siyang mamamatay tao dahil yun ang kanyang pinaniniwala na malinis ang budhi niya, hindi yan totoo. Unfortunately, mali yung paniniwala niya. Dito po sa 1 Timothy chapter 1 verse 12, yun ang sinasabi ni Apostle Paul. Basahin po natin. Ito ang ating mababasa. Nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpapalakas sa akin kay Kristo Jesus na Panginoon natin, sapagkat ako'y itinuring niyang tapat na ako'y nilagay sa paglilingkod sa Kanya. Kahit anong una ako'y isang lapastangan, mag-uusig at mga lipusta, gayon may kinahabagan ako, sapagkat sa kamangmangan ay ginawa ko yon sa kawalan ng pananampalataya. At labis na sumasagana sa akin ang biyaya ng ating Panginoon na may pananampalataya at pag-ibig na kay Kristo Jesus. Tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos na si Kristo Jesus ay pumarito siyang libutan o pangiligtas sa mga makasalanan na kong pangunahin sa mga ito. Ngunit dahil dito, nakatanggap ako ng habag upang sa akin na pangunahin ay may pahayag ni Yesu Kristo ang kanyang sakatan na pagtitiis bilang halimbawa sa mga sasampalataya sa kanya tungo sa buhay na walang hanggan. Ano dati siya Apostle Paul? Ang ilustrasyon po niya, siya lapastangan, manguusig at mga lipusta laban sa iglesia ng Diyos. Ano nangyari sa kanya? He became a very faithful servant of Christ. This is Galatians chapter 2 verse 20. I have been crucified with Christ nung siya nabautismohan. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Kanya. Tingnan nyo. Mula sa isang makasalanan, ang mga alipusta, lapastangan, laban sa iglesia ng Diyos, mula sa isang taong tapat na paglilingkod sa Diyos. So there was a transformation. At ito'y dahil sa Ebanghelyo. Yun ang makikita natin. It's very difficult to preach the gospel to change people's minds from a worldly point of view to becoming spiritual. Ayon po sa pamamagitan ng Ebanghelyo. It is not an easy work. Point number 2, the work itself entails hardship. Ito po ay nangangailangan ng pagtitiis. When you preach the gospel, prepare to experience hardship, pagtitiis, kahirapan. Yun po sabi ni Pablo kay Timothy sa chapter 2 verse 3, 2 Timothy chapter 2 verse 3, you therefore must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. Kasi sabi niya, handa ka kanyang magtiis kanya. So it entails hardship. So, hindi ito bed of roses ng madaling paraan ng pamumuhay. It's the opposite. Ito isang mahirap na trabaho. Basahin na sa Tagalog. Makipagtiis ka ng mga kahirapan, gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. A soldier, a literal soldier, must endure hardship to be a good soldier, di ba? Hindi lang isang spiritual na sundalo ng ating Panginoon. Dito po sa 2 Timothy 4:5, but you be watchful in all things, endure afflictions, sa may pagkakataon kayong sigin ng mga kaaway ng Ebanghelyo, do the work of an evangelist, fulfill your ministry, fulfill your service kanya. So ito isang gawain na it entails hardships, sacrifices, difficulties. Pangatlo, sometimes financial hardship.
financial difficulties. Hindi ito katulad ng secular work that there is a guarantee, a security of tenure, there's a guarantee of financial stability. Dito wala. It is a leap of faith. Ikay magtitiwala lang sa Diyos. Whether you are supported or not, si Apostle Paul, nung siya nagsimula sa Corinth, na wala pang iglesia doon, siya nagtrabaho sa kanyang kamay. So sometimes you need to do that. So ikay magtatrabaho sa iyong kamay kung ikay gusto mo maging mangaral. Dito po sa Acts chapter 18 verse 1 to verse 3, after these things, Paul departed from Athens and went to Corinth. And he found a certain Jew named Aquila, born in Pontus, who had recently come from Italy with his wife. Priscilla, nagkaroon po ng pag-uusig ng mga Romano sa Italy, ng mga Hudyo sa Rome, at sila'y pumunta sa Corinth. Because Claudius had commanded all the Jews to depart from Rome. And he came to them. So because he was of the same trade, he stayed with them and worked, for by occupation they were tent makers. So hindi, walang support si Pablo doon. Nagtrabaho siya. Siya po yung manggagawa ng tents. Alam ni Pablo ang kahirapan financially. Basahin natin sa Philippians chapter 4 verse 11. Not that I speak in regard to need, for I have learned in whatever state I am to be content. I know how to be abased, and I know how to abound. Alam daw ni Pablo ang wala, alam din niyang meron, ganyan. Everywhere in all things I have learned both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. I can do all things through Christ who strengthens me. So, Pablo, na-experience mo siya maging maghirap dahil sa pangalan ng Ebanghelyo. So, there are sometimes financial hardship in the work of preaching. Sometimes you will experience persecution. Napakahaba po nito, hindi na natin kailangan basahin. The 2 Corinthians chapter 11, 16 to verse 33, Paul enumerated all the things he suffered because he was an apostle and a preacher of the gospel. Ang dami na. Babasahin natin, napakarami. At siya po ay nabilanggo. Dito po sa Acts chapter 6 and verse 19, kasama niya si Silas. Lang sila ay pumunta sa Philippi. Sila po ay binalanggo. This Acts 16:19 hanggang verse 25, bilanggo po sila eh. But when their masters saw that their hope of profit was gone, they seized Paul and Silas and dragged them into the marketplace of the authorities. And they brought them to the magistrates and said, These men, being Jews, exceedingly trouble our city, and they teach customs which are not lawful for us, being Romans, to receive or observe. Then the multitude rose up together against them, and the magistrates tore off their clothes and commanded them to be beaten and thrust. And when they had laid many stripes on them, they threw them into prison. So sila nabilanggo. So maraming paghihirap na dinanas ni Apostle Paul dahil po sa pangaral ng Ebanghelyo. Ito'y nangangailangan ng kasipagan at patience, perseverance. Hindi po, sabi nga, hindi po madali. Hindi madaling baguhin natin ang pag-iisip ng isang tao. Hindi mo siya pwedeng umupuan sa isang pag-aaral sa ating modernong context at immediately maniniwala siya sa kagad. Siguro nung first century, dahil ang pananampalataya noon ay mga Hudyo, sila'y nasa ng kausa ni Moises. Pero sa panahon natin ngayon, na napakaraming uri ng pananampalataya, yung iba nakagis ng panila mula sa pagkabata, hindi natin inaasahan na pag inaral mong tao, kagad siyang maniniwala. Sa 2 Timothy chapter 4 verse 2 to 5, ipangaral mong salita, magsikap ka sa kapanahunan, at sa di kapanahunan, ibig sabihin no. Magsikap ka pag umuulan, magsikap ka pag nag-aaraw, hindi. Ang ibig sabihin, magsikap ka kung nakikinig sila sa iyo. Mangaral ka pa rin kung hindi sila nakikinig sa iyo, kanya. Mangaral ka kung yung nakikinig sa iyo, conforme sa iyo, mangaral ka. Mangaral ka kung nakikinig sa iyo, hindi conforme sa iyo, mangaral ka pa rin. Yan ang sinasabi ni Pablo. Magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka na may buong pagtsatsaga at pagtuturo. Buong pagtsatsaga at pagtuturo.
So, nangangailangan po ito ng pagtsatsaga, kanya. Kailangan din po ng kasipagan. Preach in season, out of season, kanya. Dahil ito po ay ang ating layunin po ay maligtas sa mga kaluluwa ng tao mula sa kailang mga kasalanan. Kailangan ito rin po yung kasipagan sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya kung kayo tamad na mag-aral, hindi kayo pwede maging mangaral because it entails industry in studying the scriptures. Nangangailangan ito ng kasipagan sa pag-aasalita ng Diyos. Dito po sa 2 Timothy, chapter 2, verse 15, mas maganda po yung salin po sa Tagalog kaysa sa New King James o King James Version. Ito pa ating mababasa. Pagsikapan mong umarap na subok sa Diyos, magagawang walang anumang dapat ikahiya na gumagamit ng gustong salita ng katotohanan. So, kailangan nating magamit ang salita ng Diyos sa gustong paraan. Pero dahil ito'y pwedeng magkamali ka sa iyong pagkaunawa kanya. It's also not a glamorous work from the point of view of the world. Hindi ito nais na gawain sa paningin ng sanglibutan. Pero ito'y mahalaga para sa pagliligtas ng mga kaluluwa. It is not a glamorous work. Kung ikay doktor, maraming humahanga sa'yo, marami kang kaibigan, kung ikay engineer, ganun din, kung ikay attorney, ganun din, sikat ka sa komunidad. Hindi ang pangangarap. Hindi ka maging sikat sa komunidad. Manipay, ikay kamumuhian nila. Kapag ikay isang mga kasikat ka sa komunidad, hindi ko alam kung bakit kasikat. Kasi hindi naman kasikat-sikat ang ating ginagawa. Lalo na kung alam nila na nilalaban na, nangangaral tayo laban sa manakagisa na pananampalataya. Ito sa 1 Corinthians chapter 1 verse 21. Sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay di nakilala ng sanglibutan ng Diyos sa pamamagitan ng karunungan nito, ay kinalagdan ng Diyos na ligtas sa mga sumasampalataya sa pamamagitan ng kahangalan ng pangangaral. Yung kahangalan ay hindi dahil kahangalan ng pangangaral. Ito po ay irony. Ito'y kahangalan sa paningin ng sanglibutan. Hindi nila maintindihan kung bakit kailangan mamatay si Kristo ng ating Panginoon sa krus para tayo maligtas. Kahangalan sa kanila. It's foolishness. Hindi nila maintindihan. Something that we do not understand is foolishness to us. Hindi mo ganun ang paningin ng sanglibutan. So, kailangan ng pangangaral. Kung kayo mangangaral, kailangan mo yung pangaral ng Ebanghelyo. So ito nagpapakita sa atin na iba ang gawain ng pangangaral. Hindi ito isang madaling gawain. Hindi ito madaling gawain. It's a challenge. It's a difficult work. Kaya nga siguro kakaunti lang ang gusto maging mangaral, maliban pa sa katotohanan that there is no financial stability. You just rely on faith in God, di ba? So, number 3, third point, wanting to become a preacher is purely voluntary. Hindi tayo pinipilit ng ating Panginoon na tayong mangaral. Walang pumipilit sa atin. Hindi tayo tinatawag personally ng Panginoon para tayo mangaral. Walang gano'n. In the New Testament, sinugo ng Panginoon kanyang mga lagad, ng kanyang mga apostol. Hindi na sa panahon natin ngayon, hindi tayo kinakausap ng Panginoon, ikaw, mangaral ka. Sinusugo kita para mag-aral ka. Walang gano'n. Nalalaman natin ito sa pamamagitan ng banal na kasulatan. So, walang nag-uutos sa atin na maging mangaral. It's sa yung nanggagaling sa sarili mo yun kung gusto maging mangaral. If you have a burning desire to preach, then preach. Kung talagang yun ang gusto mong gawin, mangaral, then mangaral, by all means. Pero kung wala kang ganong klaseng desire, don't preach. Huwag kang mangaral. Kung kayo mayroong pagmamahal sa mga mga tao, para sila maligtas mula sa kailang kasalanan, then preach, whether with support or without support. Kasi yung mga ibang mga kapatid, preaching is synonymous with support. Hindi ha. Sometimes, you have to preach without support. Katulad ni Apostle Paul, there are circumstances that Paul preached without support. Kailangan siya magtrabaho sa kanyang mga kamay. It's fortunate for some of us that we preach without having to work with our own hands. Personally, ako po,
Nung ako yung unang naging mangaral, ako po yung nagtrabaho. Ang trabaho ko po ay nagtrabaho po ako sa bangko. Nagturo rin ako sa isang university. Yun yung trabaho ko. And then afterwards, nagkaroon ako ng support. So I have to leave secular work. Pero wala akong support, nagtrabaho ako. Because I have that desire to preach. Kasi sa akin, swerte ko, binata ko nagsimula. So hindi critical. Pero kung may asawa ka na, of course, that's critical. Pero kung gusto mo pa rin mangaral, then you can work, support your family, and support your preaching. Yun po makikita natin. It's purely voluntary. Kung gusto mo mangaral, you have burning desire to preach, then by all means preach. But you have to understand, sometimes, you have to preach without support or without adequate support. Yung makikita natin. Point number 4. Yung pong wrong notions on how to become a preacher. Yan ang ating pag-aaralan. In the denominations, to become a preacher of a denomination, you need to be ordained or you need to be sent by that denomination. O sa isang particular denomination, you have to be sent by their apostle. Kailangan suguin ng kailang apostol. Of course, hindi totoo yun dahil wala ng apostle sa panahon natin ngayon. Ang mga naging apostol ay 12 original, namatay yung isa, pinatay ni Matthias, tapos nagdag si Apostle Paul. Yun ang mga bilang lang ng mga apostol ng ating Panginoon na personal na sinugo para ipakilala ng Ebanghelyo. Ginagay po nila itong mga talatang ito sa Romans chapter 10 para sabihin nila, unless you're ordained or sent by the denomination, then you cannot be a preacher. Basahin natin sa verse 6 to verse 14. Ngunit sinabi ng pagiging, para makita natin context. Ngunit sinabi ng pagiging matuwid na batay sa pananampalatayang ganito. Huwag mong sabihin sa iyong puso, sino aakyat sa langit? Ito yung pang ibaba si Kristo. At sino ang mananaw sa kalaliman? Ito yung pang-iakyat si Kristo mula sa mga patay. Ang ibig sabihin ni Pablo, hindi kayo pwedeng sabihin na hindi kayo maliligtas dahil hindi nyo narinig ang Ebanghelyo kanya. Hindi na niyo kailangan tawagin si Kristo para bumaba sa langit o akyat si Kristo galing sa kalaliman para marinig niyo ang Ebanghelyo kanya. Tuloy po natin. Ngunit anong sinasabi nito? Ang salita ay malapit sa iyo, nasa inyong bibig at nasa inyong puso. In other words, malapit sa iyo ang salita ng Diyos. It is accessible, in other words. Paano naging malapit? Si Jesus na Panginoon, ngunit kung ipinapayag mo sa pamamagitan ng bibig, si Jesus na Panginoon, na sasampalataya ka sa iyong puso, na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat sa puso tayo nananampalataya, kaya itinutuloy na ganap. At sa pamamagitan ng bibig ay nagpapayag kaya't naliligtas. Sapagkat sinasabi ng kasulatan ng bawat sumasampalataya sa Kanya hindi malalagay sa kahiyan dahil siya'y maliligtas. Sapagkat walang pagkakaiba sa Hudyo o Grego, sapagkat ang Panginoon ay siya rin Panginoon ng lahat. At siya'y magbibigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Sapagkat ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ang ibig sabihin tumatawag sa pangalan ng Panginoon, when you appeal to the authority of Christ, ikay maliligtas. Pero ang problema kanya. Ngunit paano sila tatawag sa kanya hindi na sinasampalataya? How can they call on Him in whom they have not believed kanya? At paano sila sasampalataya sa kanya na hindi nila and how can they believe which they haven't heard kanya? At paano sila makikinig kung walang mangal? How can they hear without a preacher? At paano sila mangangal kung hindi sila sinugo? Ito yung punto nila. How can they preach without being sent? Ito yung punto nila. So, kailangan silang suguin or ordained bago sila maging mangangaral. Yan ang punto nila. Kailangan silang suguin para sila ay maging mangangaral. Gaya ng nasusulat, anong ganda ng mga paa ng mga nagdadala ng mabuting balita ng mabuting bagay kayo. So, sabi nila, kailangan silang suguin. They need to be ordained before they can preach. Mali.
Ang tinutukoy na how can they preach unless they are sent. Hindi ito tumutukoy sa lahat ng mga mangaral. Ito tumutukoy sa mga apostles. Dahil pinag-uusapan rito ay ang salita ng Diyos ay malapit. Bakit? Sapagkat ipinahayag ng mga apostol kanya. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul. Yung salitang sent, unless they are sent, ay galing po sa salitang Grego na apostelo, send forth. Ang salitang apostles ay galing sa apostolos, one who is sent forth. So ito tumutukoy sa mga apostles. Yung mga apostol, hindi sila maaaring mangaral kung hindi sinugo ng Panginoon at pinatnubayan ng Espiritu Santo. Yun lamang sinugo ng Panginoon ang pinatnubayan ng Espiritu Santo. At ito sinasabi sa John chapter 6 and verse 13. But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth, for He will not speak on His own initiative, but whatever He hears, He will speak, and He will disclose to you what is to come. So, sino nagpatnubay sa mga apostol para sa mga pangaral? The Holy Spirit. Sa Matthew chapter 10, verse 13. But when He, the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth, for He will not speak on His own initiative, but whatever He hears, He will speak, and will disclose things to come. Kanya. So, ang makikita natin dito ay ang Espiritu Santo ang nagpatnubay sa kanila. If they were not guided by the Holy Spirit, how can they preach? Anong pangangaral nila? Wala pa nakasulat na bagong tipan. Kaya sabi niya, how can they preach unless they are sent? Pag sila'y sinugo ng Panginoon, they were guided by the Holy Spirit. Hindi natutuwa sa mga mangaral ngayon. Because nandiyan na nakasulat na salita ng Diyos. Kailangan mong pag-aralan. At ikay makakapangaral pag pinag-aralan mo salita ng Diyos. So we do not become preachers because we're ordained. Walang ganun sa Biblia. Number 2, one cannot force himself or present himself to a local church. Isa itong problema ng mga ibang preacher. Pupunta sila sa isang local church, ipipilit ng sarili nila doon sa local church. That's against local autonomy. Ang local church is governed by the men of the church or by the elders of the church. Kung meron ng elders. In other words, the local church chooses its own preacher. Pinipili ng local church sa sarili niyang mangaral. That's the principle of church autonomy. Auto means self, nomos means rule. They rule themselves. So sila pumipili ng kailang mangaral. So no one can force himself upon a local church to become a preacher. Kung di ka naman iniimbitahan ng local church para maging mangaral nila. Ginugulo mo ang local church pag ano. You will create division. Kasi merong ayaw sa'yo, may gusto sa'yo. So you will divide the church in so doing. The church will be anonymous sa pagpipili ng kailang mga katulad po sa Acts chapter 6, the same principle. Noong ang iglesia sa Jerusalem ay nagkaroon ng problema in distributing benevolence to their widows. Sabi ng mga apostles, just 7 people, kanya, na mga siwa sa gawain ito. Sila ang pipili, the church chose. Kung yung 7 tao na yun, at binigay qualifications doon sa kabanatang yun. So, sinong pumili? Yung mga miyembro. Ganon din ang pagpipili ng elders. The local church chooses their own elders who are qualified according to New Testament qualifications. So, the same with the preacher. Hindi mo pwedeng pumunta ka doon. Ako maging makaras church na ito kanya. That's a violation of the church autonomy. Hindi ka naman iniimbita ron eh. Kung pwede ka lamang maging mangaral ng local church if you are invited to be their preacher. Pangatlo, you become a preacher because of support. If you want to be a preacher because of support, you miss the point completely. Dito po sa mga elders, may tinatawag nilang filthy lucre sa King James Version, o filthy lucre, or dishonest gain. Dishonest gain.
Dito po sa 1 Peter chapter 5 verse 2, shepherd the flock of God which is among you, serving as overseers, not by compulsion, but willingly, not for dishonest gain, but eagerly. Yung keyword is dishonest. Kung gusto mo maging elder dahil lang sa support, that's dishonest gain. Kung ikay mangaral, gusto mga dahil sa support, that is dishonest gain. Bawal po yun. Yet elders can be supported. Kung talagang they are worthy to be supported, sinusupport sila. Sa 1 Timothy 5 verse 17, let the elders rule well, be counted worthy of double honor. Salitang honor, hindi lang, doesn't only mean respect, but financial support. Hindi na sila honor your father and mother. In other words, support them financially, aside from the respect. Yun ang ibig sabihin ng salitang honor sa mga talatang yun, kung pag-aaralan nyo. Let the elders who rule well be counted worthy of double honor, especially those who labor in the word and doctrine. For the scripture says, you shall not muzzle an ox while it treads out the grain, and the laborer is worthy of his wages. In other words, yung mga elders, pwede silang supportahan. But hindi ka magiging elder dahil gusto mo lang ng support. Hindi gano'n. That's not the principle. You do not preach because you want support, but preach because you want to preach, whether you have support or not. Period. Preaching is not a stepping stone for financial success. Pag ganun ang yung gusto, that's dishonest gain, hindi ka maliligtas. Pag ganun ang gusto mo, kaya nangaral ka. Hindi ka naging successful sa yung secular work, so nangaral ka na lang. Wala kang trabaho, so nangaral ka na lang. Wala kang makitang trabaho, kaya tamad ka magtrabaho, so nangaral ka na lang. Meron akong narinig na kapatid, alam mo, kanya, preacher, ang pinakamagandang trabaho kanya. Kasi madaling kumita kanila. Oh, that's dishonest gain. Tingnan ninyo ang effect, no? When one preaches for just support, you may not have the motivation to study. Kasi ang yung motivation is not a burning desire to preach or for the love of the souls of men. Kundi ang motivation, may support lang. You have no motivation to study. So yung mga nangangaral dahil sa support, hindi mo lang alam yan. Kasi wala silang motivation to study. Ang motivation nila, support. When they have the support, okay na yun. Unlike kung ikay mayroong burning desire to preach, you'll study, you're motivated to study scriptures. Kasi gusto mong talagang mangaral. Yung pong nangangaral just for support is also a characteristic of those false teachers. Hindi ko sinasayang false teachers sila. Yung mga false teachers, ganun din. Anong gusto nila? Dishonest gain. Dito po sa verse 17, I urge you, brethren, note those who cause divisions and offenses contrary to the doctrine which you learn and avoid them. So, nagkakos sila ng division dahil sila nagtuturo ng mga lingaran. Bakit? Dahil hindi yung burning desire to preach, burning desire to save souls of men ang kanilang motivation. Ano motivation nila? Bilog. So, verse 18, for those who are such do not serve our Lord Jesus Christ, but their own belly. And by smooth words and flattering speech, they deceive the hearts of the simple. Hindi Panginoon na Jesucristo ang kailang pinaglilingkuran, kundi sarili lang tiyan. Ganyan. Masakit pakinggan, pero rin sinasabi ni Pablo. So those who preach for support also has the tendency to compromise. Bakit? Ayaw nilang mawala ng support. Ang tendency na they compromise. They will preach what the hearers want to hear and not preach the truth. Ito yung mga entertainers, preachers. Pinatatawa yung mga tao. Hindi gano'n. Hindi rin gano'n. Panghuli, you want to become a preacher because your father is a preacher. Okay sana yung mga kapatid kung yung anak na lalaki gusto maging mga anak. Fair and well. Very good. Wala tayong laban doon. But just because you are a preacher, your son should become a preacher, that's wrong. Kailangan
He has the qualifications and the willingness to preach. Hindi natin pwedeng persahin nyo. It should come from himself. Mismo. A father may encourage his son to preach. Okay naman yun. Lahat naman ng mga karami mga lalaki, yun ang ginagawa nila. But the decision should be from the son, not from the father. Huwag natin persahin. So, anong qualifications ng mga ngaral? So, kasi pagiging mga ngaral to eh. Number one, you are knowledgeable in the Word of God. You understand and know the Word of God. Maunawaan mo ang salita ng Diyos. Alam mo ang salita ng Diyos. Nagtataka ako pag sinasabi, Brad, paano natin didisiplinahin yung kapatid nagkakas? Hindi dapat tinatanong yun. Kung ikaw isang mga ngaral, alam mo yun. Dahil nakasulat sa Biblia yun. Kung pinag-aralan mo, alam mo yun. Hindi ka na nagtatanong. Once upon a time, may mga elders na nagtanong sa amin, paano natin mamarkahan ng isang false teacher? Hindi tinatanong niya kung elder ka. Dapat alam mo yun. Nakakaawat, nakakainis pag tanong. Kahit hindi mo alam, hindi ka nag-aaral sa salita ng Diyos. So to become a preacher, you have to be knowledgeable in the Word of God. If you are not knowledgeable or have a good knowledge and understanding of the Scripture, you may preach error. Maaari ka makaturo ng mali kasi hindi mo alam ang salita ng Diyos. Kaya po sinasa sa 1 Timothy chapter 4 verse 16, mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Kanya, sabi ni Apostle Paul kay Timothy. Ano si Timothy kasi ay anak ni Pablo sa pananampalataya. Ano po? Kaya tinatawag niyang anak minsan. Basahin po natin. Ingatan mo yung sarili at ang yung pagtuturo. Manatili ka sa mga bagay na ito sapagkat sa paggawa nito ay maliligtas mo ang iyong sarili at ang mga nakikinig sa iyo. Mag-ingat ka sa iyong turos. Paano ka mag-iingat? Pag-aralan mo ang salita ng Diyos. So you have to have a good knowledge of the Scriptures. Paano ginagawa yan? Sa pagtsatsaga. Kasipagan ng pag-aaral sa salita ng Diyos. Tulad po sa binasa natin kanina sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Pagsikapang umarap na subok sa Diyos, manggagawa lang dapat na kahiya na gumagamit o matuwid sa salita ng katotohanan. Ganyan. You understand the Scriptures so you can use the Scripture in the correct way. Yun ang sinasabi niya. And of course, you have to be faithful kay tapat. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 2. Those who are faithful and are able to teach, sabi ni Pablo kay Timothy, silang turuan mo maging mangaral kanya. Able to teach, marunong ka magturo. Kasi ang pangangaral, pagtuturo yan eh. E paano ka ngayon mga kapatid, hindi ka marunong magturo kanya. Pangapat, hindi ka mangangaral dahil lang sa support, sinabi natin kanina yan. At ikaw ay merong pagmamahal sa mga kaluluwa ng mga tao. Kasi para sila maligtas. Yun po ang talagang dapat makita sa isang tao gusto maging mangaral. Hindi na nagpapapogi po is para magkaroon ng support. Philippians chapter 1. Ito po sa verse 15 hanggang verse 17. Ito po ang ating mababasa. Tunay na ipinangangaral ng iba si Kristo dahil sa pagkainggit at sa pagkikipagpaligsahan. Ngunit ang iba naman ay dahil sa mabuting kalooban. Ang uli gumagawa dahil sa pag-ibig o sa pagmamahal. Palibasin nalalaman ako itinaga sa pagtatanggol sa Ebanghelyo. Ngunit pinapangalang una si Kristo dahil sa pagkakapi-campaign, hindi sa katapatan, nangangarin ni dagdagan ng hirap ang aking mga tanikala. So may mga tao gano'n, they preach the gospel out of love for the souls of men. Or you have the genuine desire. You should have the genuine desire. Hindi ka napipilitan. Gusto mo talagang mangaral. Katulad po ni Prophet Jeremiah, parang yung kanyang pangangaral ay parang apoy sa kanyang mga buto kanya. Imagine niyo kung meron kang apoy sa iyong buto. Naramdaman mo yung hapdi ng apoy. Dito po sa Jeremiah chapter 20 verse 9. Then I said, I will not make mention of him, nor speak anymore in his name. So dumating sa punto sa Jeremiah, hindi ko na siya babanggitin o magsasalita ko sa kanyang pangalan. Pero hindi niya kayang gawin. But his word was in my heart like a burning fire. Yun ang sinasabi nating burning desire.
shut up in my bones. I was weary of holding it back, and I could not. Pinipigil ko ang sarili ko kanya. Pero parang ito ay apoy sa aking puso kanya, sa aking mga buto kanya. So yun ang mga qualification makikita natin kung gusto natin maging mangaral. Willingness to sacrifice. Alam niyo, kung si Pablo po, Si Pablo, siya po yung nanggaling sa isang marangyang pamumuhay dahil mataas ang kalagayan niya sa lipunan ng mga Hudyo. Pero inaiwan niya lahat yun. He sacrificed those things. Dito sa Philippians 3:7 to verse 9. But while things were gained to me, this I counted loss for Christ. Gain to me, dahil siya mataas ang katungkulan niya sa lipunan ng mga Hudyo. So obviously, siya mayaman. Yet indeed I also count all things lost for the excellence of the knowledge of Christ, Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish. Yung dati niyang tinatangkilik nung siya isang Hudyo, tinuring niyang basura kanya, that I may gain Christ and be found in Him, not having my own righteousness which is from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith. Yung katuwiran ng Diyos na galing sa pananampalataya ay yung katotohanan na ikay sumampalataya, ikay pinatawad ng Diyos. Ang katuwiran na galing sa kautusan ni Moises, kailangan sumunod completely. Hindi ka nagkasala kahit minsan para kayo maging matwid dahil sa kautusan ni Moises. Qualifications, you have to be courageous. Yung kayo matapang. Cowards should not preach. Hindi ka pwede. Dito tingnan sa 2 Timothy chapter 4 verse 6. Sabi natin sa Tagalog, ano po? Dito 2 Timothy chapter 4 verse 6 na si Apostle Paul po ay malapit ng mamatay. Ito sabi niya sa kanyang valedictory address. Tungkol sa akin, ako'y ibinuhos na tulad sa inuming handog at ang panahon na aking pagpanaw ay dumating na. Nakipaglaban ako ng mabuting pagkikipaglaban. Natapos ko na aking takbuhin, tiningatan ko ang aking pananampalataya. I have fought the good fight, sabi niya. Kaya mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katwiran, na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman na naghahangad sa kanyang pagpapakita. Paano mo gagawin yung kung ikay nangangaral dahil sa support? Hindi ka magkikipaglaban, baka walang ka ng support, di ba? Pero kung kayo makakaral, you have to be courageous. Kailangan paglaban na masikap ang pananampalataya kanya. Noong ako po ay pinadala ng tapes ni Brother Ron Halbrook. Isa sa mga tape na tinanggap ko ay yung tape ni Brother Larry Ray Hafley. Hindi ko na alam yung paksa. Ito lang ang naalala ko hanggang ngayon. Patay na po si... recently namatay, kamakailan lang po, ilang few days ago, namatay na si Brother Larry Hafley. Ito sabi niya doon sa tape na yun. If a preacher cannot stand for something, in other words, kung isang mangaral, hindi siya pwedeng manindigan sa kanyang paniniwala, let him just flip hamburgers. In other words, higyan na lang gawin yung business, kaya magtinda ka na lang hamburger. Kanya. Hindi naman sa binababa niya yun. Pero hindi mo dapat makaral if you cannot stand for something. Hindi ka manindigan sa iyong paniniwala. So hindi may qualification. Makikita natin sa Biblia. Hindi kailangan may asawa ka. Unlike elders or deacons, ang preacher ay pwedeng binata. So, punta lang ngayon tayo sa katanungan na gusto natin sagutin. Paano ka magiging mangaral? Number one, you have to prepare yourself. Ihanda mo ang sarili mo. You have to work with old preachers. Matuto ka sa kanila. Ako gano'n nangyari sa akin na po. Ako, nung ako'y nagsisimulang mangaral, hindi pa ako mangaral noon. Sumasama pa lang ako. Sumama ko sa dalawang matandang mangaral. Kasi napagalitan pa nga ako dahil nag-volunteer akong kausapin yung prospect. Nagalit sa akin yung prospect. So, sabi ng dalama, pinagalitan ako. Huwag mong gagawin yung kanila. Kailangan mo pag-aralan ng Biblia. Kailangan meron kang you understand the general context of the Bible. Ano itong Biblia? Anong kanyang paksa? What's the theme of the Bible?
You have to learn the basic divisions of the Bible, Old New Testament and New Testament. What is the theme of the Bible? At alam mo yun. And you slowly study the Bible under this general context. So, hindi ka maliligaw pagka gano'n. Kaya nga po sabi ni Pablo sa 1 Timothy chapter 4 verse 13, "Till I come, give attention to reading, to exhortation, to doctrine." Yung reading, pag-aaral. Meditate on these things, give yourself entirely to them, that your progress may be evident to all. Ibig sabihin, yung pagunlad sa iyong pagkaunawa ay makita ng lahat. Kaya sabi, take it to yourself and to the doctrine. Continue in them. For in doing this, you will save both yourself and those who hear you. Mag-ingat ka sa iyong aral, kanya. So, kailangan mag-aral. Mag-aral ka na mag-aral. Mag-aral ka na mag-aral. Kaya nga po full-time preacher, di ba? Hindi lang yung lalabas ka at mag-aral ka sa mga prospect. Kasama sa gawain yun. Pero maraming panahon ibibigay sa pag-aaral. Sa salita ng Diyos. Bako po, sa akin lang, suggestion, kung gusto niyo mag-aral kayo, secularly. Although hindi requirement sa Biblia na kailangan mayroong secular education isang mag-aral. Pero kung kayo nag-aral secularly, ito'y malaking tulong sa iyo. Number one, you learn the tools to study. You learn grammar, research tools, dahil nag-research kapag kayo nag-aaral. Ako, ilang pong thesis ang ginawa ko kung nag-aaral. You have to learn comprehension to understand what you're reading. You have to learn language, the characteristic of languages, and making outlines. Hindi kami makakaral sa English, ilang subject din namin sa English. Gumagawa kami ng composition. So you have to have your outline bago magawa yung composition. So we learned that. So pagdating mo sa pangangaral, madaling na lang. Where you have the tools. Although hindi requirement po yan. But it will help. Number two, you have to be converted yourself. That's why yung isang qualification is to be faithful. Faithful, kanya. Ikaw mismo, nakonverte ka ng Ebanghelyo. Ikaw mismo, nagbago ka ng Ebanghelyo, kanya. Kaya nga po doon sa, you be an example, kanya. Doon sa 1 Timothy 4:12, let no one despise your youth, but be an example to the believers in word and conduct, in love, in spirit, in faith, and purity. So nakikita yun. So you are converted yourself. Ginagawa mo, yung tinuturo mo. Sa Acts chapter 1 verse 1, tignan po yung order ginamit ni Luke. The former account I made of Theophilus of all that Jesus began to do and teach. Nauna yung do, di ba? Began to do and teach, kanya. Share converted yourself. Ginawa mo at yung ituturo, kanya. Halimbawa, you teach the brethren not to be materialistic, and yet you live in a materially minded. Paano sila maniniwala? Hindi ba? Example lang po yan. You have to learn to teach. Able to teach. Able means you have the tools to teach. Marunong ka magturo. Ang definition mo sa pagtuturo, you are transferring knowledge, understanding sa nakikinig. Ganun po makikita natin. Kaya nga po, able to teach, sa 2 Timothy chapter 2 verse, able to teach. Sabi ni Pablo, and the things that you have heard from me among many witnesses, commit this to faithful men, who will be able to teach others also. Able to teach others. If you cannot teach, do not preach. Anong gagawin mo? Alam po nyo, when one preaches, pag nangangalang isang tao, the listener should understand what he's saying. Naunawaan na nakikinig ko ano sinasabi mo. Yan ang magaling magturo. Naiintindihan na nakikinig ang sinasabi mo. Mayroon ng tinatawag ng mga preachers na expert hypnotist. Alam po yung ginagawa ng mga hypnotist? Maglalagay siya ng balik-balik na bagay sa iyong mata hanggang makatulog ka, and they will hypnotize you. They will control your mind.
Some preachers, they hypnotized their listeners by their circling preaching. Ibig sabihin nun, paikot-ikot na pangangaral. Wala namang pinupuntahan. Ikot-ikot. Hindi niya alam kung anong ginagawa niya. Sino makakaintindi sa sinasabi mo? Bumabalik-balik. Circling. Hindi niya alam kung anong ginagawa niya. Round and round and nowhere to go. Kung ganun po tayo, huwag na tayo mangaral. Anong pakinabang ng mga nakikinig sa'yo? When they cannot understand what you're saying. Hindi nila matuntong saan ka pupunta. Alam mo yung sermon, meron siyang introduction, meron siyang katawan, at meron siyang conclusion. Meron kang pinupuntahan. Kaya kayo nangangaral. Kaya nga merong outline yan eh. Yung introduction, gusto mong ipakita kung anong gagawin mo, anong ating inaasahan sa ating pag-aaral, tapos papaliwanag mo yun sa iyong katawan, at tapos meron kang conclusion. Meron kang, yung iba, may paikot-ikot. Hindi mo lang sila sa pupunta. Hindi ka marunong magturo pagka ganoon. Kung hindi mo ka matuto sa maayos na pagtuturo, huwag ka na mangaral. You will just confuse the listeners. You will not edify them. Hindi mo ba, mga kapatid? Kaya nga po sinasabi rito ni James chapter 3 verse 1, not all to become teachers. Hindi lahat pwede magturo. Kasi hindi naman lahat marunong magturo. Kailangan marunong ka magturo para kayo sa maging mangaral. Sabi sa James 3:1, my brethren, let many of you become teachers, knowing that we shall receive a stricter judgment. Ang pinag-uusapan how to become a preacher. Kung gusto mo maging mangaral, you start a new work. Si Pablo, ganun pong ginawa niya. He started a new work. Si lahat ng mga mangaral, sila nagsimula ng bagong gawain, including siya nagsasalita. Or if you're invited to preach, ganun din ang nagsasalita. Ang pinimitahan sa Angeles City Southside Church of Christ noong 1989, kaya ako naging mangaral ng Angeles City Southside Church of Christ, hindi ko sila pinilit. Actually, andito na ako sa Tarlac nung tinawag ako muli. Tinawag ako ng mga kapatid. Pumunta ka rito nga niya, ikaw ang maging mangaral. So ako naging mangaral hanggang sa panahon na ito. Say, a local church may need a preacher and will invite a sound preacher to work with them. That's local autonomy. Pero hindi mo pinupersa sa sarili mo para kayo maging mangaral sa isang local church. You will cause divisions. Ito pa mandalikado sa ibang mga kapatid. Magiging miyembro sila, innocently, tatanggapin mo sila. Pero behind sa background, they will try to convince the brethren for him to become the preacher. Pero may preacher na. You're causing division and trouble, di ba? Alam natin hindi tunay na pangangaral ang gusto ng taong yun. Pakinabang. Di ba? Bakit mapipilit kung meron ng mga aral? Hindi mo pumunta sa iba. Magsimula ka ng gawain mo. Kung talagang ikaw yung mga aral. Gusto mo maging mga aral. Usually, mga taong ito, palipat-lipat, walang permanenteng pinupuntahan. At wala rin umuunlad sa pinupuntahan niya. So, ibig sabihin, something wrong is there, di ba? There's something wrong there, somewhere. Pagka gano'n. Sana po naging maliwanag. Remember, kung hindi ka man naging mangaral, pwede ka pa rin maligtas. Iba-ibang ating paglilingkod sa loob ng local church, di ba? Isang paraan lang ang paglilingkod ng pagiging mangaral. You can be an elder, you can be a deacon, or you can just be an ordinary member na ginagawa mo yung gawain mo sa local church. At maligtas tayo. Hindi naman exclusive yung kaligtasan sa mga mangaral. Ironically, may mga mangaral hindi maliligtas. Katulad din ng mayroong mga miyembro hindi maliligtas. Di ba? Hindi yun guarantee. Guarantee yung ating katapatan sa Diyos kung ano naman ang ating paglilingkod na ginagawa sa Diyos. Di ba? So, tara po ito'y nakatulong po sa atin. Meron kayong tanong, sagutin po natin kung alam natin yung sagot. Kung hindi natin ang sagot, siyempre, pag-aaralan po natin. Ganun po talaga yan. Doon po na isang araw, maraming tanong eh. Pero parang wala naman yata ang tanong. Gusto lang po nating maging maliwanag para kung ikaw po isang kabataan, lalaki, nag-iisip ka maging mangaral, makakatulong ito, di ba? Para mahanda mo sarili mo sa
gawain ng pangangaral. Hindi ka maging, hindi mo alam, hindi dumating sa punto, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Kailangan ihanda mo sarili mo. Kahit sa anong gawain, kung ano man gusto natin kami sa buhay, inihanda natin sarili natin doon. To be successful, kung ano man ang gagawin mo. So, to be a successful preacher, kailangan alam natin yan para maging matagumpay tayo sa pangangaral. Di ba? So, ito po mga bumati. Ganun po natin. To be successful, kung ano man ang gagawin. Dito po sa ano ko, iba yung ano, iba yung... Alright, so, unang-ulas, Jinle, good evening. Iba niya Senior Sunny, na ibang Arabic, kayong kakabsat, nga Lordy, kanya. Magandang gabi sa iyo, kapatid Lordy, ibig sabihin, no? Reuben Timura, na ibang Arabic, kabsat, puro Ilocano ito. John Bautista, good morning. Good morning. Good evening. Stephen Jude Carpintero, good evening, brother. Litalia Calocolis, good evening sa lahat. Leonito Arlisa, na ibang Arabic, kada kay amin, kakabsat, kanya. Olzo Nakapo, good evening. At si Brother Alan, kanya, meron lang talagang kamay yan. So, yan po nga bumati sa atin sa gabing ito. Maraming salamat sa inyong mga comments, pagbati. Sa December 14 po, mayroong pag-a-add sa may Kawayan, Bulacan. Ano po? Malapit-lapit lang kayo dyan. Siguro magandang pumunta rin po kayo doon. Yun po ang ating makita. I will sing the wondrous story of the Christ who died for me. How he left his home in glory for the cross of Calvary. Yes, I'll sing the wondrous story of the Christ who died for me. Sing it with the saints in glory, gathered by the crystal sea. I was lost, but Jesus found me, found the sheep that went astray. Threw his loving arms around me, drew me back into his way. Yes, I'll sing the wondrous story of the Christ who died for me. Sing it with the saints in glory, gathered by the crystal sea. I was bruised, but Jesus healed me. Faint was I from many a fall. Sight was gone and fears possessed me, but he freed me from them all. Yes, I'll sing the wondrous story of the Christ who died for me. Sing it with the saints in glory, gathered by the crystal sea. Days of darkness still come o'er me, sorrows past I often tread, but the Savior still is with me, by his hand I'm safely led. Yes, I'll sing the wondrous story of the Christ who died for me. Sing it with the saints in glory, gathered by the crystal sea. He will keep me till the river rolls its waters at my feet. Then he'll bear me safely over where the loved ones I shall meet. Yes, I'll sing the wondrous story of the Christ who died for me. Sing it with the saints in glory, gathered by the crystal sea. Though we believe, we sometimes doubt what God has brought to be.
Yet God brings good from evil too, in ways no man can tell. Shall we accept all joy from Him, and not some grief as well? God has not promised us a walk in which all trials must cease, nor has He offered us a life of ease and thoughtless peace. He knows our frame and teaches us in calmness and distress. He disciplines us for our good, to share His holiness. Though gifts of happiness from God are what our prayers request, we need His discipline as well to enter in His rest. And thus we should not doubt His ways, nor question what He's planned. For times of joy and grief may be both from His loving hand. Your only Son, no sin to hide, but you have sent Him from your side to walk upon this guilty sod, and to become the Lamb of God. O Lamb of God, sweet Lamb of God, Light of the Holy Lamb of God, oh, wash me in His precious blood, my Jesus Christ, the Lamb of God. Your gift of love they crucified. They laughed and scorned Him as He died. The humble King they named a fraud, and sacrificed the Lamb of God. O Lamb of God, sweet Lamb of God, I love the Holy Lamb of God. Oh, wash me in His precious blood, my Jesus Christ, the Lamb of God. I was so lost, I should have died, but you have brought me to your side, to be led by your staff and rod, and to be called a Lamb of God. O Lamb of God, sweet Lamb of God, I love the Holy Lamb of God. Oh, wash me in His precious blood, till I am just a Lamb of
Meron pong pahabol dito na tanong ni Doroteo. Ito actually si Brother Nando po ito mo. Dahil ba talaga na matalino mangaral? Isang matalino kasi minsan tinutukoy dun sa natural na katalinuhan ng tao. Meron pong matalino, may hindi. Pero ang pag-aaral po sa Biblia, kinakailangan ng pagsusumikap yan. Pagsumikapan nating pag-aralan ang salita po ng Diyos. Kaya nga po kung gusto nating maging mangaral, kailangan magtiyaga tayo sa pag-aaral at pag-uunawa ng salita ng Diyos. Maraming paraan para magawa po natin. Number one, matuto tayo sa mga nanguna sa atin. Yung mga mas matatandang mga ngaral, siyempre, sa kailang karanasan at pag-aaral, mas marami silang alam kaysa sa atin. Pangalawa, sa sarili nating pagsusumikap ng pag-aaral sa salita ng Diyos. Yun po yung kailangan lang pagtsatsaga. Actually, merong mahirap na bahagi ang Biblia. Obviously, meron. Pero sa aking experience, pag natuto po tayo ng pagkakaunawa ng context o yung kung ano pinag-uusapan ng bahagi ng Biblia, mas madali nating maintindihan. Pero eventually, pagka marami ka lang natututunan sa salita ng Diyos, magiging marunong ka na sa salita ng Diyos. Hindi kailangan matalino, kailangan tayo maging marunong. In other words, natututo tayo sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Hindi naman po ganong level ng Biblia sa mga level ng academic study. Hindi naman. Ito ay sinulat sa mga ordinaryong tao. So inaasahan ng Diyos na kahit ordinaryong tao ay maunawaan niya salita ng Diyos. Kailangan lang tayong maging matyaga sa ating pag-aaral. Siyempre, kailangan natin ng panalangin sa Diyos para mabigyan tayo ng talagang tamang pagkaunawa sa salita po ng Diyos. Kasi, ano yan dahil po sa walang sawang pag-aaral, pagbabasa, nagiging bahagi na ng iyong pagkatao. Dito sa Hebrews chapter 5, basahin natin. Ito yung tinatawag lang spiritually mature, sa verse. So, merong level ng stages ang pag-aaral mula sa stage ng gatas. Yung bago ka pala na bautismohan. Ang maunawaan pala ay mga simpleng bahagi ng salita ng Diyos. Pero pagkatapos noon, nararagdagan ng iyong kaalaman slowly doon sa una mong nalaman. Until tumataas ang level ng iyong pagkaunawa. So may stages yan, hindi automatic po yan, nakabilis. Nabilis ka nang nalamo ka agad. Hindi, ano po yan, stage by stage po yan. Depende sa natural na kakayahan. Doon lang siguro pumapasok yan. Ako hindi ko naniniwala sa matalino at hindi matalino. Naniniwala ko sa ganito. May mga tao mas mabilis matuto at may mga tao mas bagal matuto. Pero eventually, matututo rin sila. Sa aming pamilya, meron ganoon. Meron kaming kapatid na hindi siya mabilis matuto. Mabagal. Pero pag natuto siya, marunong siya. Meron naman bahagi sa magkakapatid na mabilis matuto. Iba-iba po ang kakayahan ng bawat isa, pero ganun pa rin yan. Galing tayo sa gatas, tapos unti-unti tayo po ay nararagdagan ng ating kaalaman, hanggang sa dumating ang araw na mas marami ka nang naintindihan at naunawaan kaysa nung nagsimula ka. Kaya nga sabi ni Pablo, sa 1 Timothy chapter 4, ito ang sikreto niyan. Pagsasaga lang talaga. At pagdanasang matuto ka. Dito po sa 1 Timothy chapter 4 po yan, di ba? Kung dito sa verse 13 ganyan, hanggang sa dumating ako, pagyan mo, bigyan pasin mo hayagang pagbabasa ng kasulatan, pangangarap, mga tuturo kanya. Gawin mo mga bagay na ito, italaga mo yung sarili sa mga ito, pang iyong pagunlad ay makita ng lahat. So, mayroong pagunlad ang mga ngaral. So, tayong lahat, nagsimula tayo sa walang alam Kahit ako, nagsimula ako sa walang alam. Wala lang mga kagad marunong. Pero dahil sa ating interest na matuto, yan talagang secret niyan, desire. Ang desire is the secret of success. Pag meron kang desire,
makukuha mo yung gusto mong gawin. Hindi makikita. Until such time na, sabi nga po, Hebrews chapter 5 verse 14, ganito na tayo. Basahin natin. Ngunit, ang pagkaing matigas ay para sa mga nasa gustong gulang, na dahil sa pagsasagaway na sana yung kailang mapandama na makilala ang pagkakaiba ng mabuti at masama. Nagiging parang bahagi na yung kaisipan mo yun. Para po nag-aaral ka ng English language. Siyempre, mayroong unang bahagi na ituturo sa iyo. Tapos pahirap ng pahirap. Later naman, pagkaraan ng panahon, kumisan hindi mo na alam yung specific rules, pero dahil sa kasanayan mo na, nasanay ka na, pag meron ka narinig na nagsasalita ng mali, yung tenga mo, alam niya, mali yan, kanya. Pag nabasa ka ng maling grammar, sabi ng tenga mo, mali yan, kanya. Ganun ang pag-aaral sa Biblia. Unti-unti, surely, pagtsatsaga, pag-aaral. So pagka nakarating ka na dun sa dumadami na yung kala mo, ikay marunong na. Ikay natututo. Hindi siya matalino. Ikay naging marunong na. Iba yung matalino sa marunong. Magkaiba yun. Yung marunong, nangunawaan niya ang mga bagay na alam niya at alam rin niyang gawin sa tamang paraan. Kaya nga po yung mga mangaral na nagpapaliwanag sa maling paraan, meron silang hindi naintindihan doon sa paraan. Kung bakit ipinipilit ng isang bagay na kung pag-aaral mo ay mali. Kailangan natin i-apply mga prinsipyo na itinuturo sa pagkakaunawa ng Biblia. Merong prinsipyo yun. Yun ang dapat nating ituro pag meron gusto maging mangaral. Paano mo maunawaan ng Biblia? Dahil yun ang essence ng pagiging mangaral, naunawaan mo ang Biblia, kaya maituturo mo kanya. Yung iba, hindi nila pinag-aralan yun eh. Kaya pagdating ng araw, nalilito sila. Hindi nila alam, i-apply yung mga bagay-bagay. Yung memorize nila yung how to apply scriptural authority. Memorize nila yan. Direct command, proverbs for example, pero hindi nila ma-apply. Yun ang problema. Na-memorize sila. Patulad sa pag-aaral sa school. Memorize yung prinsipyo, pero hindi man mi-apply. Hindi ka natuto nun. Ang natuto, ang naging marunong, pinag-aralan yung prinsipyo at na-apply niya sa tamang paraan and consistently. Matututo ka na doon. Para sa akin, bago ka pumunta sa anumang bagay, kung gusto maging mangaral, yung unang stage noon, how to understand the Bible. Yun ang pag-aaral mo, how to apply scriptural authority. Yan ang masterin mo. Pag na-master mo yung dalawa na yan, you can conquer the world. Sabi nga nila. So sana sagot po yung hindi kinakailangan na sasaling matalino. Tandaan natin, sa eskwelahan, hindi lahat matalino. Pero ito yung irony. Itong irony. Doon sa high school namin, nag-graduate kami, mas mayaman at naging successful yung hindi matalino, pero marunong. Yung mga matalino, hindi sila naging successful, hindi sila marunong. Matalino lang sila, pero hindi sila marunong. So, hindi kailangan matalino, kailangan tayo marunong. Yun ang makikita natin. Kaya sagot ko po yan. Meron pong text po sa akin si Brother Leonito Torreliza. Sana makatulong po ito. Ano po? Kasi ito sabi niya, Brad Lord, isama mo sa panalangin si Brother Rodel Baagin. Kilala po natin to. Preacher sa Rosario La Union, nasa ospital at operahan sa Bato. Salamat. Hindi po sinabi sa atin kung bakit siya operahan sa Bato. Kasi maraming dahilan yan. Minsan, naalis niyo bato mo dahil hindi na gumagana. O kaya nagkaroon ka ng bato sa bato. Kaya, opera ka, alis niyo bato sa bato. Pero usually, kung bato sa bato, hindi ka na operahan sa bato. Marami na po mga paraan eh. Ako rin, nagkaroon ng bato sa bato. Hindi na ako dumaan sa operasyon. May tawag na, kalimutan ko hindi ko maalala eh. Yung dinudurog nila yung bato sa pamagitan ng sound. Mawawasak na yung bato. Tapos ihihimos siya. Durog na siya. So sana maging matagumpay po. Sama po ninyo sa panalangin nyo. Isasama rin natin sa ating panalangin. Wala na po tayong tanong. Wala na rin bumabati. Maraming salamat sa inyo mga kapatid. Kung mayroon kayong paksang gustong palakayin po natin, i-message lang po nyo mga kapatid. Gagawin natin ng ating makakaya para
Pag-aralan po natin ang mga ito. So tayo po ay mag-iwalay pansamantala sa pamagitan ng panalangin. Mamanal, tulad po ng dati. Hindi po namin alam sa tamang sapat na paraan ang aming pagpapasalamat sa inyo, O Diyos, sa inyong dakilang pagmamahal sa amin. Bagamat kami po hindi karapat-dapat sa inyong biyaya, sapagkat kami mga makasalanan. Pero hindi niyo ginawang isang bagay panangnan ang inyong damdamin laban sa amin, kundi ang inyong pagmamahal na upang kami ay maligtas sa aming mga pagkakasala. Lubos naming pinagpapasalamatan ng aming Panginoon na nagsakripisyo. Iniwan niya ang karangyaan at kalulatian sa langit at pakumbaba na kitulad sa amin upang siya yung matay sa krus para sa aming kaligtasan. Kami rin po ay nagpapasalamat sa Banal Espiritu na pinahayag niya ang dakilang mensahe ng kaligtasan na ito para kami dinatnan ng huling panahon ay magkaroon din po kami ng paraan at pagkakataong maligtas. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga mangaral na nagsakripisyo na ipangaring Ebanghelyo upang ang mga taong magnanais maligtas ay maligtas, hindi sa kapangyarihan ng mangaral, kundi sa kapangyarihan ng Diyos ang Ebanghelyo. Nagpapasalamat din po kami sa mga kapatid na tapat na nagsisilbing halimbawa po sa amin na kami magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Papasalamat po kami sa mga nagsasakripisyo, mga mangaral, nagtuturo sa amin upang ang aming kaalaman at karunungan sa inyong kalooban ay maragdagan. Tinatanggap po namin ang katotohanan na bagamat kami po ay niligtas nyo sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nalalaman po na tinatanggap po namin na kami magkakamali pa rin. Dahil kung kami po ay sakdal na, hindi na namin kailangan ng tagapagligtas. Humingi po kami ng kapatawaran sa inyo, Diyos, pamagitan ng aming Panginoon. Dinadalangin namin, O Diyos, ang lahat ng mga kapatid na dumadalas ng kapigatihan dahil sa maraming dahilan. Ang mga kapatid po na nagkakasakit, at tulad ni Brother Del Baagin, patubayan po niyo yung mga doktor na mag-opera sa kanya pang maging matagumpay ang kanyang operasyon. Hindi po sa lahat ng kapatid na nasa balig ng karamdaman. Dinadalangin po namin sa kasalukuyan ng aming pamahalaan. Sana mapanatili nila ang katiwasayan ng aming bansa upang kaming mga anak ay manatili sa katiwasayan kapayapaan sa paglilingkod sa inyo. Hiningi namin ng inyong tulong ng Diyos sa sana po ay maging matagumpay rin po kami sa paghahanap at pangangaral ng Ebanghelyo sa mga taong may bukas at tapat na puso. Dinadalangin namin mga kapatid na may maling pananampalataya na sana buksan nila ang kailang kaisipan, magkumbaba at tanggapin nila kung ano yung katotohanan. Dinadalangin din po na yung mga ngaral na naduduwag na tumayo at sa kanilang paninindigan. Sana sila maging matapang at tumayo at manindigan sa katotohanan. At ang mga bagay tayo may hiningi, dakilang pangalan ng Kristo. Amen. Kita po tayo, Lord willing, bukas. Ano po? Napaka-busy po ng linggong ito. Nanayos ko man na magkaroon tayo 3 beses ang araw. Nagkaroon po ako ng bout ng vertigo. No? Ako nahihilo ng nakarang araw dahil siguro sa pagod. Pero at least nag-recover na po. Alam po, konting tulong na lang, mawawala na. So, sana bukas, ng gabi, kita tayo muli at magpatuloy po tayo sa pagtsatsaga na pag-aralan ng kalooban ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kung kayo po ay nasa Angeles City area, may mga churches na pwede niyong puntahan. Kung malapit po kayo sa Balakad, dyan po sa Mabalakad Church of Christ, nasa Casmore subdivision po yan. Kung kayo po ay nasa Angeles City side, andyan po ang Angeles City Southside Church of Christ na matatagpuan sa Avocado Road, Trinidad Village, Angeles City, malapit po sa Panings, Butong Pakwan. Ang aming pagsamba po ay alas 9 ng umaga tuwing linggo at alas 4 ng hapon. Inanyayahan po kayo na makasama po namin sa aming pagsamba at paglilingkod sa Diyos. So maraming salamat po mga kapatid. Tako'y patabayan tayo ng Diyos. God bless.